Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga motoristang walang load ang RFID, malapit na raw matikitan sa mga expressway. Presyo ng bigas, hindi bababa hanggang Hulyo ayon mismo sa kalihim ng Department of Agriculture. Senator Raffy Tulfo na nanguna sa 2028 Presidential Survey ayaw tumakbo sa pagkapangulo ayon sa kanyang kapatid na si Congressman Erwin Tulfo. Sa pool sa video, mga sanggol sa isang ospital sa Taiwan, pinotektahan ng mga nurse sa gitna ng malakas na lindol. Sa China naman, kilalanin ng kauna-unahang Corgi Police Dog. At sa Showbiz Tonight, fashion influencer na si Brian Boy may alam daw sa umano'y hidwaan ni Pia Wurtzbach at Heart Evangelista. Titikitan at pagbumultay na raw ang mga motoristang dadaan sa mga expressway nang walang load ang RFID. Giit naman ang ilang motorista, bago magmulta, ayusin daw muna ang sistema ng cashless toll collection. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Dahil sa bumper-to-bumper na traffic sa mga expressway noong Semana Santa, nagpatawag ng pulong si House Speaker Martin Romualdez kasama ang mga kinatawan ng NLEX, SLEX at Toll Regulatory Board o TRB. Paliwanag ng pamunuan ng NLEX, pumalo sa 87,000 ang mga sasakyan sa expressway noong Miyerkules Santo hanggang umaga ng Huwebes Santo. Mas mataas ito sa inaasahan nilang 60,000 na mga sasakyan. Nakadagdag daw sa traffic ang 11,000 motorista na bumiyaheng wala o depektibo ang RFID o kulang ang load. We have been offering to the motoring public replacement of stickers, wala naman bayad, may inconvenience nga lang, no? But apparently people still used the expressways with either a defective sticker or insufficient load. Easily nakadelay sa likod yon ng 3 to 4 hours. Humingi na ng tulong ang TRB sa Kamara para pilitin ng DPWH na maglabas ng department order para pagmultahin ng mga motoristang walang sapat na load sa kanilang RFID. May mga signages sila doon na pag wala kang load, matitikitan ka. To inform the general public, kailangan pag pumasok ka dyan, may load ka. Nakausap na raw ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Umaasa siyang ilalabas ng ahensya ang department order ngayong Abril. Pag-uusapan pa kung magkano ang multa. May magkakaibang reaksyon naman ang mga motorista sa panukalang ito. Bawal lang ganun dapat. Hindi ganun. Kasi yung iba kasi hindi nila alam kung may load pa yung ano nila. Kasi sa walang apps sa SLEX. O INLEX, oo. Dapat lang magkaroon ng penalty para may magkaroon ng leksyon yung mga tao na alam naman nila obligasyon nila yun . Ang sabi naman ng iba pa nating kapatid, ayusin muna ang sistema sa RFID sa mga expressway bago magpatupad ng multa. Minsan insufficient balance ka na, so tataas yung barrier. So, minsan syempre mahirap din sa amin. Tatanungin ka minsan ng teller kung, "Sir, nag-load ka na ba?" Syempre minsan, "Kakaload ko lang." Pero hindi naman siya nag-reflect . Bukod sa panawagang tikitan at pagmultahin ng mga motoristang walang load ang RFID, isa pa sa mga napag-usapang solusyon ay ang pag-aalis ng mga barrier sa mga entry point ng NLEX at SLEX pagsapit ng Nobyembre. Planong tanggalin ang barriers sa entry ng SLEX sa Nichols at sa Balintawak naman sa NLEX. Sa Hunyo, target simula ng cashless o contactless programs sa lahat ng tollway. Sa Hulyo naman ang interoperability program kung saan isang RFID account o wallet na lang ang gagamitin sa lahat ng expressway sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Marami pa rin pasaway na dumadaan sa EDSA busway. Kabilang po dyan mga government vehicles at mga ambulansyang wala namang sakay na pasyente. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña.
Madaling araw pa lang kanina, nakaabang na ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa bahaging ito ng EDSA Cubao. Ang target nila, hulihin ang mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. Hindi nga sila nagkamali dahil huling-huli nila sa akto ang dumaang ambulansya na wala namang sakay. Ay, tignan nyo naman ang sistema ng traffic sa kabila. Ay kung dito ako dadaan, ay bago ako makarating daw sa amin lugar, ano na, kumbaga maano na oras. Pero sir, alam niyong bawal? Hindi ko naman alam na bawal kasi pag kami naghahatid ng pasyente sa East Avenue or sa NKTI o sa Land Center, dito kasi kami nadaan Isa pang ambulansyang pabalik na sana ng Pateros ang sinita ng SAIC. Hingi po kami ng pasensya. Dahil bagong driver po ng ambulance, pauwi na po kami. May tawag lang po sa barangay namin na pipikapin ngayon na ihatid. Kaya po napamadali kami dito kami dumaan sa busway. Bukod sa mga ambulansyang yan, ilang government vehicles ang nahuli. Gaya ng shuttle ng MMDA at AFP. Giit ng isang driver, pinapayagan silang dumaan sa busway. Sumusunod po kami ng utos sa MMDA na pag bawal dumaan dito, sumusunod po kami. Dito kami dumadaan. Kasi nga po may linabas na memo na dito dumaan, pwede nang dumaan. Pero ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, maling memorandum ang nakarating sa driver. Bawal daw talagang dumaan sa busway ang kanilang mga shuttle bus. Dahil dito, pagmumultahin ng 5,000 pesos ang driver. Bawal po ang mga taga-MMDA sa bus carousel except yung aming emergency vehicle kung magre-responde sa emergency situation. Ako po ay humihingi ng paumanhin for the confusion na nangyari at rest assured na hindi na po mauulit. Sa kabuuan, mahigit 20 sasakyan ang nahuli kaninang umaga sa EDSA busway. Base sa MMDA Regulation 23002, 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag ng pagdaan sa busway. Tataas ang multa sa 10,000 pesos at 1 month suspension sa second offense, 20,000 pesos at 1 year suspension sa third offense, at 30,000 pesos na multa at pagkansela ng driver's license. Tanging mga EDSA carousel buses, fire trucks, ambulansyang may sakay na pasyente at PNP vehicles ang pinapayagan dumaan sa busway. Pinapayagan din sa busway ang sasakyan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinutulan ng ilang transport group ang plano ng LTFRB na dagdagan ng mga motorcycle taxi sa Metro Manila. Yan ay matapos aprubahan ng ahensya ang pagdagdag ng 8,000 MC taxi units sa kanilang pilot testing. May 2 pang kumpanya na pinayagang pumasok sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nasa 51,000 na raw ang mga motorcycle taxi units sa Metro Manila. Mas mataas ito sa 45,000 units na naunang itinakda ng LTFRB. Giit ng mga transport group na lulugi na ang mga super at jeep, tricycle at taxi sa mga rutang pinapasok ng mga motorcycle taxi. Ang sinasabi po parate ng LTFRB ay kulang ang supply. Pero ang tanong, pag tinanggal ba sa datos ng LTFRB ang mga dismiss, ang mga expired, tinatanggal ba ng mga transport network companies ang mga expired at dismiss na dokumento? Hindi po. Patuloy po itong tumatakbo at naghahatid ng mga pasahero natin. Delikado po ito. Hindi pa rin bababa ang presyo ng bigas sa susunod na 2 buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nakaapekto rito ang pinatutupad na ban ng India sa rice importation. Natili rin umanong mataas ang presyuhan ng palay sa mga trader. Ngayong anihan, umaasa naman ang kalihim na gaganda ang lokal na produksyon ng bigas. Pinipigilan nilang umabot sa 4 million metric tons ang angkating bigas ngayong taon. Sa ngayon, nasa 49 hanggang 60 pesos ang 1 kilo ng bigas sa mga pamilihan. Going sa harvest season, but ang bilin ng ating business, rice traders and rice business, people in the rice business, mataas ang bilin nila ng palay as of the moment. So I don't expect na bumaba kagad ang presyo ng bigas until
maybe June or July this year. Hopefully, ma-increase ang production natin, mapababa ang quantity ng ating import, and hopefully, mapababa din yung presyo ng pagkain. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday o walang pasok sa Miyerkules, April 10. Yan ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr o Feast of Ramadan ng mga Muslim. Kasunod din ito ng isa pang regular holiday na Araw ng Kagitingan na taong-taong ginugunita sa bansa tuwing April 9. Sa ibang balita, sinimulan na po ang demolisyon sa mga gusaling na apektuhan ng malakas na lindol sa Taiwan. Sa pool naman sa video kung paano protektahan ng mga nurse ang mga sanggol sa isang ospital. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagsama-sama sa gitna ng mga hospital staff ang mga bagong silang na sanggol sa isang maternity center sa Taipei, Taiwan. Habang niyayinig sila kahapon ng magnitude 7.2 na lindol, hinawakan nila ang mga higaan ng mga sanggol at inilayo mula sa pader. Matapos ang malakas na pagyinig, ipiniwesto ulit nila ng maayos ang mga sanggol. Tinawid naman ng mga rescuer na ito ang mga dambuhalang batong bumagsak mula sa bundok sa Taichung City. Sinagip nila ang isang lalaking sugatan matapos mabagsakan ng bato ang may namaneho niyang truck. Sa Hualien naman kung saan malapit ang epicenter ng lindol, 3 minero ang natrap sa bundok. Hindi sila makababa matapos matabunan ng malalaking bato ang daan bunsod ng landslide. In-airlift sila para mailigtas. Nagsimula na ring i-demolish ang mga tumagilid na gusali para hindi na makapaminsala. Binasa ng tubig ang mga guho para mabawasan ang makapal na alikabok. Agad din itong hinahakot. Target matapos ang demolition sa higit 20 gusali sa loob ng 2 araw. Hanggang ngayong araw, 9 ang naitalang patay at higit 1,000 ang sugatan. Higit 50 naman ang patuloy na hinahanap. Maraming residente pa rin ang nasa mga temporary shelter dahil sa patuloy na aftershocks. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na higit 2 dekada. Sa kabila ng tinamong pinsala, hinahangaan ngayon ang Taiwan dahil sa pagiging handa at sa mabilis sa pag-aksyon sa mga apektado ng lindol. Natuto na raw sila sa nangyaring magnitude 7.3 earthquake noong 1999 kung saan 2,000 ang nasawi. Ayon sa isang structural engineer sa Taiwan, naging daan ito para reviewin ng kanilang gobyerno ang building codes at disaster management laws. Kaya ngayon, karamihan ng mga building doon quake-resistant na. Katunayan, malaking tulong sa Taipei 101 ang inilagay nilang pinakamalaki at pinakamabigat na steel damper na kayang kontrahin ng pagyinig. Ayon naman sa ating Department of Migrant Workers, 3 overseas Filipino workers ang nasugatan doon dahil sa lindol. Isa sa kanila ang nagka-head injury matapos tamaan ng debris ng kisame. Ang isa naman ay nasaktan habang lumilikas. Nakalabas na ng ospital ang 2, pero minomonitor pa ang isa matapos himatayin sa gitna ng lindol. Makakatanggap sila ng financial assistance at isa sa ilalim sa psychosocial counseling kung kinakailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Niyanig naman ng magnitude 6 na lindol ang Honshu Island sa Fukushima, Japan. Kaninang tanghali tumama ang lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa Tokyo. Wala namang napinsalang gusali at wala ring nasugatan. Naka-alerto na rin ang ating Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration para tiyaking ligtas ang mga OFW sa Japan. Magkahiwalay na sunog naman ang sumiklab sa Cebu at Iloilo. 49 na bahay at isang chapel ang natupok sa Barangay Linaw sa Minglanilla, Cebu. Sumiklab ang sunog kaninang alas 3 ng madaling araw. Tumagal ito ng halos 1 oras bago naapula. Wala namang nasugatan. Sa Iloilo naman, isang warehouse ang patuloy na nasusunog sa Barangay Gihaman sa bayan ng Leganes. Pasado alas 3 ng hapon ang sumiklab ang apoy. Mga construction material ang laman ng warehouse kaya mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng magkahiwalay na sunog. Susunod, Pastor Apollo Quiboloy tinuturing ng pugante. Manhunt operation ng PNP, hindi lang daw tututok sa Davao. Kontrobersyal na taekwondo sparring ng yellow belter na inilaban sa black belter. Hindi raw sinadya ayon sa pamunuan ng eskwelahan. Pamilya na biktima nagpatulfo na. At Senator Raffy Tulfo ayaw daw tumakbong Pangulo sa 2028.
Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Hindi pa rin mahagilap si Pastor Apollo Kibuloy. Maging sa labas ng Davao Region, hahanapin na siya ng PNP ngayong tuturing na siyang isang pugante. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Don. Sumuko na sa NBI Davao ang dalawang personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Dagdag sila sa tatlo pang sumuko kahapon na sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Dawit silang lahat sa kasong child abuse. Pare-pareho nang nagmulta ng tig 80,000 pesos ang limang kasamahan ni Kibuloy. Bukod tanging ang pastor ang hindi pa rin mahagilap. Kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. Bukod sa kasong child abuse, naharap din si Kibuloy sa kasong sexual abuse na bailable sa halagang 200,000 pesos. Tanging mga abogado lang niyang humarap sa mga otoridad nang puntahan ang mga ari-arian ng pastor. Kumpiyansa naman ang NBI na nandito pa rin sa Davao si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected. No? Siguro ang paglabas nito kahapon, kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor andito pa. Pero ang Philippine National Police, hindi nila inaalis ang posibilidad na wala na sa Davao si Kibuloy. Po manhunt operation po yan. So hindi na lamang po siguro magiging limited yan sa Davao region. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Nagbabala rin ng pulisya na mananagot sa batas ang mga taong nagkakanlong o tumutulong sa pagtatago ni Kibuloy. Sa kabila niyan, umaasa ang NBI at PNP na kusang susuko sa kanila ang pastor. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. But automatic yan, since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa Senado and sa Congress. Once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic, kasi available man to dito, he will be turned over to Manila. Sa ngayon, mas pinigting na ang tracker team ng NBI, CIDG at Intelligence Community para mahanap ang kinaroroonan ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ayaw raw tumakbo ni Senator Raffy Tulfo sa pagkapangulo sa 2028. Yan ang sinabi ng kanyang kapatid na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Ayon sa kongresista, ayaw tumakbo ni Senator Raffy dahil masyado umanong masakit sa ulo ang pagiging presidente ng bansa. Napag-usapan daw nila ito matapos manguna si Senator Raffy sa presidential survey na Pulse Asia at ni Congressman Erwin Tulfo sa senatorial survey. Napag-usapan yan and he said no. He doesn't want to run because it's a major headache. Higit isang taon pa bago ang midterm elections pero naglalabasan na po ang mga survey tungkol sa Senate race. May kapansin-pansin po sa mga resulta ng mga survey nito ng Pulse Asia at ng Octa Research Group. Kung ginawa ang botohan para sa Senado ngayon mismo, wala ni isa sa tradisyonal na oposisyon ang makakapasok sa Senado. Sa Pulse Asia Survey halimbawa, number 3 si dating Pangulong Duterte, number 4 ang kanyang kanang kamay na si Bongo at number 7 si Bato de la Rosa, number 8 naman ang kalyado na si Amy Marcos. Ang natitira, mga kalyado ni Pangulong Marcos o kay bahagi ng supermajority. Ang tanging may pag-asa pang makapasok ay si dating Senador Kiko Pangilinan pero nasa rank 14 to 18. Si Leni Robredo naman nasa rank 19 to 36. Sa Octa survey naman, mataas si Bongo, Duterte, Bato at si Amy Marcos. Lalong-lalo na kung tumakbo si dating Pangulong Duterte sa pagkasenador, malamang na siya ang tatayong bagong leader ng kung tawagin ay bagong oposisyon. Paano nangyari na ang bagong oposisyon ay ibang paksyon lamang ng Unity Team? Saan napunta ang tradisyonal na oposisyon?
Yan pong magandang itanong sa mga botante sa kanilang mga sarili. Ito pa, sa isang interview sa programang Storycon ng One News ngayong Huwebes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon. Sa susunod na linggo pa, ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte. 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte. At ang talagang malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po kalahati. Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali. Maging ang ruling Marcos camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Tutal may oras pa naman, mahigit 1 taon pa para tayo magnilay-nilay at magdesisyon. Isang rebelde patay sa panibagong sagupaan ng militar at ng New People's Army sa Northern Samar. At fans ni Catherine Bernardo at Alden Richards nagpapaingay online para magka-part 2 ang pelikulang Hello, Love, Goodbye. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Iginiit ng paaralan sa Bulacan na hindi planado ang pambubugbog sa babaeng varsity players sa gitna ng taekwondo sparring session. Ang ina ng biktima nagpatulfo na para makamit ang hustisya para sa kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Aksidente lang, hindi sinadya at hindi rin daw planado ang umano'y pambubugbog sa estudyanteng taekwondo players sa Bukawe, Bulacan. Yan ang resulta ng investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation kung saan nag-aaral ang 17 taong gulang na biktimang si Jamie Cando. Ayon sa pamunuan ng paaralan, sa unang round pa lang ng sparring match ni na Jamie at lalaking partner nito noong February 27, narinig daw ang coach na nagpayong iwasan ang pagkakaroon ng injury. Baguhan o yellow belter pa lang si Jamie habang black belter naman ang kasparing niya. Sa second round, nadulas daw si Jamie at sa halip na sa upper body ay sa mukha siya natamaan ng partner. Kahit hindi umano sinasadya ang nangyari kay Jamie, pinatigil na ng paaralan ang training ng kanilang taekwondo team. Itinanggi naman ng paaralan ang paratang na nagselos ang coach ni Jamie at ipinabugbog niya ito matapos siyang bisitahin ng boyfriend sa training. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin si Jamie mula sa matinding trauma na kanyang inabot. Dumulog na sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ina ng biktima. Ayon kay Senator Tulfo, walang ibang dapat sisihin sa insidente kundi ang coach ng biktima. Napag-alamang ding may natatanggap na banta ang pamilya ni Jamie. Sabi po ng mga kapitbahay namin na may nag-iikot-ikot po nakamotor. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo? Dapat lipat na po kayo? Hindi na po. Sige, good. Sige, isusecure po namin kayo. Thank you po, Senator. Panawagan ng ina ng biktima. Humihingi po ako ng hustisya, yung katotohanan lang po. Anak, tulad ng sinasabi ko araw-araw, mahal na mahal kita. Sa inyo ko ibibigay yung buhay ko. Para sa inyo lahat ito. Para sa hustisya na ginawa sa'yo. Para malaman mo yung katotohanan sa lahat ng nangyari sa'yo. Sana gumaling ka na. Jamie, pagaling ka at we'll be behind your family 101%. Tiniyak naman ng Philippine Taekwondo Association na parurusahan ng coach ni Jamie kung mapapatunayang hindi siya lisensyadong instructor. Kapag naman napatunayang may foul play at kapabayaan, posibleng masuspinde sa pagtuturo ang coach pati ang Taekwondo Club ng paaralan.
Habang ang Philippine Sports Commission mas paiigtingin daw ang hakbang para tiyakin ang kaligtasan pagdating sa sports. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng New People's Army. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng militar laban sa rebeldeng grupo. Nasa frontline na balitang yan, Elaine Fulgencio. Kaya huwag ka matulog kaya. Sugatan ng lalaking ito na isa umanong miyembro ng New People's Army. Kuha ito pagkatapos makipagsagupaan kahapon sa tropa ng Philippine Army sa Las Novas, Northern Samar. Napatay naman sa engkwentro ang isa pang rebelde. Kinubkob ng mga sundalo ang kanilang pinagtataguan matapos makakuha ng tip mula sa mga residente. Nagtagal ng 20 minutong engkwentro hanggang sa umatras ang mga miyembro ng NPA. Na-recover sa lugar ang 2 M16, mga bala at magazine. Nagkaroon din ng sagupaan kahapon sa boundary ng Pilar Abra at Santa Maria, Ilocos Sur. Higit 400 residente ng 2 bayan ang inilikas sa poblasyon gymnasium. Sa kasagsagan ng airstrike ng militar sa kampo ng NPA. Nakatakas ang mga rebelde habang sugatan ng isang sundalo. Natagpuan naman sa kampo ang samot-saring matataas na kalibre ng baril at mga kagamitan sa paggawa ng pampasabog. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Army na lagi silang handa para protektahan ang mga komunidad laban sa mga natitirang miyembro ng CPP-NPA na patuloy umanong nagpapalaganap ng terorismo at karahasan. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5th Executive Meeting ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa naturang pagpupulong, pinapamadali na ng Pangulo ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng NPA. Ayon sa NTF-ELCAC, inaayos na nilang implementing rules and regulations ng amnesty program. Target itong maipatupad ngayong taon. Ino-organize na natin yung tinatawag na Local Amnesty Board. Ito yung more or less 17 local amnesty board in different regions. Ito yung mag-poproseso at mag-assess kung either yung ina-apply na amnesty will be eligible or not. Sa datos ng NTF-ELCAC, nasa 40,000 na miyembro na ng NPA ang sumuko sa gobyerno. Nasa 1,500 dito ang unang batch na mag-a-apply para sa amnesty program. Mayroon pang 11 NPA guerrilla front sa bansa na target nilang buwagin ngayong taon. Nagbigay tayo ng mga targets sa mga units natin, kaya't kung mapapansin po ninyo ay halos every day ay nagkakaroon po tayo ng mga armed encounters. No? Not just between the armed forces of the Philippines and the members of the New People's Army, but also with the local terrorist groups. So we launched an expansive and intensive military operations against all of these threat groups. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga trolls sa social media na nagpapakalat ng fake news tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson on West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, China ang nagbabayad sa mga troll. At ang masaklap, may mga Pilipino rin daw na nagpapabayad. Kaya mas pinaigting ng Coast Guard ang kampanya kontra fake news. Nagsadya sa Cebu si Tariela kasama ang mga opisyal ng Philippine Information Agency bilang bahagi ng Information Dissemination Campaign. Makikipag-ugnayan din daw ang ahensya sa technology company na Meta at iba pang social media platforms para labanan ng misinformation na pinakakalat umano ng China. Nakakalungkot na kung ang usapin ng West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at ang mga trolls na to ay Pilipino. Ibig sabihin, they're willing to receive money to counter our issue in the West Philippine Sea. And that's the saddest part. Dahil bansa na pinag-uusapan natin dito. Showbiz Tonight na tayo. Usap-usapan online ang hiling ng fans na magkaroon ng Part 2 ang pelikula ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Trending na naman ang #CathDen o ang tambalan na Alden Richards at Catherine Bernardo. Kasunod yan ng mga ganap nila lately gaya ng recent birthday celebration ni Kath. Ang mga CathDen fans napa-throwback sa extra sweet moments ni Catherine at Alden noong 2019 sa pelikula nilang Hello, Love, Goodbye.
Say pa ng kanilang fans, eto na ang perfect timing para magka-part 2 ang nasabing pelikula. Wala pa namang say sa ni Alden at Catherine kung magkaka-part 2 na ang Hello, Love, Goodbye. And speaking of Kath, she's serving extra hotness sa behind-the-scenes video na ito ng kanyang pictorial para sa Mega Magazine. Tingin pa nga ng kanyang fans, bagay si Catherine gumanap bilang Marimar kung magkakaroon ito ng remake. Mukhang may hinahanda namang something ang ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel Padilla. Nag-post kasi sa Instagram. Si face-to-face host Mama Carla Estrada ng picture ni DJ. Kinongratulate niya dyan si Daniel. Wala naman siyang ibang detalye tungkol dito, bukod sa salitang Sue. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, pulis sa China, isang corgi. At Heart Evangelista at Pia Wurtzbach may hidwaan daw. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline tonight. Ito pa ang mainit na showbiz news tonight. Aware daw ang fashion influencer na si Brian Boy sa hidwaan ng dalawang Pinay personality na umaattend ng Fashion Week abroad. Walang pinangalanan si Brian Boy pero kaibigan niya raw ang mga tinutukoy na personalities. Sinabi niya yan sa contract signing niya sa Viva Artist Agency. Matatanda ang mainit na pinagkukumpara ngayon ng kanilang fans sina Heart Evangelista at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach dahil yan sa pagpunta ni Pia sa mga fashion event na dinadaluhan din ni Heart. Nakadagdag din sa issue ang paglipat ng glam team ni Heart kay Pia. And sa akin lang talaga, there's space for everybody. Bahala na sila magsabunutan. I mean, both of them are my friends. I love them both dearly. They're both talented. You know, they're both very, everyone's talented and beautiful and rich and nice, you know, but like, I'm all about world peace. Family time muna si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz. Ngayong hindi na siya makakalaro sa Paris Olympics. Sa latest IG post ni Heidelin, makikitang nagbabakasyon sila ngayon ng asawa niyang si Julius Haranjo sa isang beach sa Phuket, Thailand. Caption dyan ni Heidelin, dun tayo sa forever na si God and family. Kapansin-pansin din ang caption ni Heidelin na countdown na po to your apo with special mention pa si ninong nilang si Noel Ferrer. Bigong makapasok si Heidelin sa 2024 Paris Olympics matapos siyang talunin ng kapwa Pinay na si Elrin Ando sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Thailand. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating papaong pampa-good night, may bagong pulis sa China. Pero hindi tao, kung hindi isang corgi. Yan ang 6-month-old corgi na si Fuzai. Sumailalim siya sa mga training gaya ng bomb at scent tracking. Nagulat daw ang mga pulis dahil mabilis matuto si Fuzai. Very good din daw ang performance niya kumpara sa ibang police dogs. Siya na ngayon ang kauna-unahang corgi police dog sa China. Oh, bilang dog person, sir. Paano ka naman sisindak sa police dog na gano'n? Baka hindi naman sa pagsisindak. Paghahanap lang ng droga, gano'n. Ay, gano'n. Baka pwede rin yung dogs mo. I learned something new today, Bakit ang police dog ang tawag sa kanila canine? Bakit? Has nothing to do with canine. Kasi kung K10 sila, baby na pusa na yun. Oo. Okay. Tama. Happy weekend mo. Hindi pa Friday, At yan po 45 minutos pag mas malagang headlines. At palitaan at diskusyon para sa paghubog na matatalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako na po si Adling Gab. Magandang gabi.